Hindi mo akalain kung paano nagsimula ang Tugo. Mula sa simpleng shipping service hanggang sa pagiging isa sa pinakamalaking logistic at travel company sa bansa. Pero alam mo ba ang mga kontrobersyang hinarap nila? At paano nila nalampasan ang matitinding pagsubok? Mula sa pagsasanib ng mga kumpanya hanggang sa pagiging leader sa transportasyon at logistics. Alamin kung paano nagsimula ang Tugo at kung ano ang kanilang ginawa para maging matagumpay hanggang ngayon. Halika at alamin natin ang storya ng Tugo. Ang pangalan na Tugo ay isang malikhaing paglaro sa salitang Ingles na to go, na nagpapahiwatig ng mabilis at maaasahang serbisyo sa paglalakbay at paghahatid. Ang Tugo Group ay pagmamay-ari ng SM Investments Corporation at Trident Investments na parehong may malaking bahagi sa kumpanya. Ang Tugo Group ay nabuo noong taong 2012 matapos pagsamahin ang iba't ibang kilalang shipping companies sa Pilipinas. Kabilang narito ang Super Ferry, Cebu Ferries, at Negros Navigation. Ito ang pangalawang pinakamalaking pagsasanib sa kasaysayan ng Philippine Shipping kasunod ng WGNA merger noong taong 1996 bilang bahagi ng Aboitiz Group at kalaunan ng SM Investments Corporation. Ang Tugo ay nag-focus sa pagpapalawak ng kanilang operasyon sa shipping, trucking, at air cargo services upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga negosyo at ng pasahero. Ang kanilang layunin ay maghatid ng mga mabilis, maaasahan at world-class na serbisyo sa buong Pilipinas, na siya namang naging dahilan kung bakit patuloy ang kanilang tagumpay sa industriya. Ang mga barkong Tugo maligaya, masagana, masigla at masinag ay ilan sa mga natatanging barko sa Pilipinas na may escalator. Habang ang Tugo maligaya, masagana, masikap at masinag ay may elevator naman. Ito ay nagbibigay ng dagdag na kaginawahan sa mga pasahero habang sila ay nasa biyahe. Ang Tugo Maligaya at Tugo Masagana ay itinuturing na pinakamalalaking barko na naglayag sa Pilipinas. May habang 195 meters at gross tonnage na 29,046 tonelada. Nilampasan nila ang dating record holder na MV Princess of the Stars na may habang 193 meters at gross tonnage na 23,824 tonelada. Bukod sa paglalayag, ang Tugo ay nagbibigay din ng mga serbisyo sa tracking at air cargo na nagpapakita ng kanilang kakayahang maghatid ng mga produkto at pasahero sa pamamagitan ng lupa, dagat at himpapawid. Noong taong 2021, naglaan ang Tugo ng 150 million para sa modernisasyon ng kanilang fleet na naglalayong mapabuti ang serbisyo at kaligtasan ng kanilang mga sasakyan. Bilang pinakamalaking integrated transportation at logistic provider sa Pilipinas, ang Tugo ay may kakayahang maghatid ng mga produkto at pasahero sa iba't ibang panig ng bansa, na may fleet na binubuo ng 9 na barko noong taong 2021. Iniaayon ng Tugo ang kanilang mga serbisyo upang suportahan ang lumalaking ekonomiya ng Cebu, na nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pag-unlad ng iba't ibang rehiyon sa bansa. Sa pamamagitan ng mga natatanging katangiang ito, patuloy na pinapatunayan ng Tugo Group ang kanilang kahusayan at inobasyon sa larangan ng transportasyon at logistics sa Pilipinas. May 3 bahagi ang Tugo Company. Isa na rito ang Tugo Shipping. Sa ilalim ng Tugo Sea Solutions, ang kumpanya ay nag-aalok ng mga serbisyo sa paglalayag para sa parehong pasahero at kargamento. Ang kanilang fleet
ay binubuo ng mga modernong barko na naglalayag sa iba't ibang destinasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod sa pagdadala ng kargamento, ang To Go Travel ay kilala rin sa kanilang passenger ferry services na nagbibigay ng komportableng paglalakbay sa mga biyahero. Pangalawa naman ay ang To Go Trucking. Ang To Go Express ay nagbibigay ng door-to-door, pick-up at delivery services para sa mga time-sensitive na kargamento at dokumento sa buong bansa sa pamamagitan ng kanilang malawak na network at pakikipagtulungan sa mga commercial airline carriers na titiyak nila ang mabilis at maaasahang serbisyo sa kanilang mga kliyente. At ang ikatlo ay ang To Go Airlines. Ang To Go Air ay isang cargo airline na nakabase sa Parañaque. Ito ay nagbibigay ng bulk cargo at express parcel services sa iba't ibang panig ng bansa. Ang kanilang pangunahing base ay sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Noong taong 2017, natuklasan ng Philippine Stock Exchange at Securities and Exchange Commission na may overstatement sa net income ng To Go sa kanilang financial statements. Dahil dito, nagkaroon ng mga pagbabago sa pamunuan ng kumpanya upang maitama ang mga pagkakamali at mapanatili ang tiwala ng publiko. Sa kasagsagan ng COVID-19 pandemya noong 2020, ginamit ng gobyerno ang mga barko ng To Go bilang quarantine facilities para sa mga umuwing overseas Filipino workers. Bagamat ito ay isang hakbang upang matulungan ang bansa sa krisis, nagkaroon ng mga diskusyon tungkol sa pagiging angkop at kaligtasan ng paggamit ng mga barko bilang quarantine facilities. May mga ulat mula sa ilang mga pasahero at kliyente tungkol sa mga pagkaantala sa biyahe, pagkawala o pagkasira ng kargamento at iba pang issue sa serbisyo ng To Go. Ang mga reklamong ito ay nagdulot ng pag-aalala sa kalidad ng serbisyo ng kumpanya. Upang malampasan ang mga kontrobersyang hinarap ng To Go Company, isinagawa nila ang iba't ibang hakbang upang mapanatili ang tiwala ng publiko at mapabuti ang kanilang operasyon. Matapos ang issue sa financial statements noong taong 2017, ay pinalitan nila ang ilang miyembro ng pamunuan at nagpatupad ng mas mahigpit na internal controls upang matiyak ang transparency sa kanilang negosyo. Noong taong 2020, sa kasagsagan ng pandemya, nakipagtulungan sila sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagpapahiram ng kanilang mga barko bilang quarantine facilities para sa mga umuwing OFWs. Ipinapakita ang kanilang kahandaan na tumulong sa panahon ng krisis. Bukod pa rito, ay patuloy nilang pinapabuti ang kanilang serbisyo sa pamamagitan ng pag-upgrade ng kanilang fleet, pagsasanay sa mga empleyado at paggamit ng mas epektibong teknolohiya upang maiwasan ang pagkaantala ng biyahe at iba pang reklamo mula sa mga kliyente. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, ay unti-unting nabawi ng To Go ang tiwala ng kanilang mga customer at ipinakita ang kanilang dedikasyon sa mas maayos at episyenteng serbisyo. Kung nagustuhan mo to, don't forget to like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang interesting facts at stories. Ano ang pinakaastig na natutunan mo sa To Go? Comment down below!